Kung baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan eh. 20 hanap ng pirma ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Ito yung pirma na 1/3 na kailangan 103. Para maging mabilis ang proseso nito kung... Pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, Kaya sabi ko sa'yo, magrarally ako. Yun, oh. Hindi po talaga kayo namumulitika. You know? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, mga manonood natin, mga giliw natin na manonood dito sa Jomalon TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan, ha? Aba, matindi! Oo, syempre. Ay, nako, oh God. I hate drugs. Oy, shout out sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW na nagpapakahirap na lagi nanonood, tumututok, mga ginagawang pampalipas ng oras sa itong programa natin. Oh, yeah. Shout out sa inyong lahat. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. Attendance check ulit tayo mga kayon. Kung saan lupalop ka man naroroon at nanonood at nagtatampisaw dyan sa lugar mo o sa area mo, paki-comment naman dyan sa baba kung saan ka nanonood o kung saan lugar ka. Well, diba? Watching from Illinois, Alaska, Mars, Jupiter, diba? Uranus, shoutout sa inyong lahat dyan. Paki-comment naman dyan, pati na rin yung mga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. If you're watching from Bulacan, Cavite, Laguna, Pangasinan, Pampanga, paki-comment naman dyan sa baba, ha? Maraming salamat. Nang sa ganun, malaman natin kung saan lupalop at inaabot yung video natin. At the same time, magkaroon tayo ng engagement sa YouTube. Importante yun eh. Tapos, kung di naman nakakaabala at hindi naman mabigat, paki-like and share naman itong mga video natin. Kasi ang laking bagay nung SOCMED, ang laking bagay nung social media, mga kayon. Mas malayo yung nararating through social media, no? Unlike dati kasi word of mouth, di ba? Chismis, di ba? Unlike ng social media, malayo yung nararating, malayo yung boses na pwedeng mapakinggan. Kaya yan yung lagi ko sinasabi at request ko sa inyo bilang suporta nyo sa mga content creator na tulad natin, no? Mga political vlogger na paki-like and share kasi mas lalo na dito sa pamaraan na to, dito natin mapapalawak yung jurisdiction natin, yung boses natin, yung pananaw natin sa buhay, di ba? Mas lalo tayong dumadami, mas lalo tayong lumalaban, mas lalo natin naiintindihan through mga video clips na pinapanood natin for as long na dekalidad yung mga vlogger, political vlogger o social media content creator na pinapanooran nyo. Kaya ako, ang suggest ko sa inyo at kilalanin nyo rin. Diba? Kilalanin nyo rin yung mga vlogger na pinapanood nyo na sa ganun, hindi maganda ligaw-ligaw. Diba? Hindi, kumbaga, maayos yung pinapanooran nyo, dekalidad, dekalibre. Hindi mga fake news kasi nga talagang sa sobrang dami ng gustong maging content creator, sa sobrang dami ng vlogger ngayon, syempre may mga iba dyan na talagang nagpapakalat ng fake news while yung iba naman na tulad namin na talagang bumubusisi, di ba? Pinapanood din namin kaya minsan ang tagal, minsan nade-delay ako ng upload, alam niyo yan, dito sa programa natin kasi pinapanood at inaaral din natin at kumukuha din tayo ng mga opinion sa iba't ibang mga video clips, sa iba't ibang mga Google. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, we have all the means, no? Nandiyan ang SOCMED, nandiyan si Google, nandiyan si Wikipedia. Effort na lang yung gagawin natin para malaman natin. Pwede kang gumawa ng thesis sa pamamagitan ng Google, di ba? For as long na alam mo lang kung paano sila intindihin, di ba? Saka konting effort din, syempre, di ba? Okay. Programa natin, Issue ng Bayan, natin pag-usapan dito sa Jomalon TV. Alauna po yan ng hapon. 2 beses po tayo nag-upload at alas 6 ng hapon. Pinag-uusapan po natin dito yung mga issue ng bayan at ating sinusuportahan, syempre, ang ating VP Inday Sara Duterte, pati na rin si Solid Isko niyan, yung mga Isko Moreno natin na mga fans dyan at mga supporters natin, at syempre si Pastor Apollo Kibuloy, dahil unti-unti ko na nare-realize at natututunan ko na din na ang ganda ng plataforma at mungkahi ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Ano yan? Sa dami ng kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy,
let's give him a benefit of the doubt, no? Not until proven guilty. Okay? O, yun lang naman di ba? At least dito sa atin, sa social media, na ipapakita ko sa inyo, na paparating ko sa inyo kung ano yung mga hindi nyo na sa search sa iba siguro, di ba? Dito sa video natin na ako na yung naghahanap, tapos pinapanood nyo lang sa akin, then nagbibigay tayo ng reaction. Huwag kayong mag-alala, no? Ang inyong lingkod naman ay psychology major. Nakapagtapos din naman tayo, nakapag-masters pa nga tayo sa De La Salle at earn unit sa De La Salle. At masasabi ko naman at may papangako ko naman sa inyo na mabibigyan ko kayo ng mga dekalidad na content nang sa ganun hindi masayang yung oras nyo sa pakakapanood sa akin. Okay? Paki-like and share yung video natin. Kung bago ka naman sa channel ko, paki-subscribe na rin at click the notification bell. Wala namang pong bayad dyan. Pero kung gusto mo mag-join sa mga members sa membership natin, meron po tayo dyan. Monthly naman po yan. At maraming salamat. O, eto na. Para mas maliwanagan tayo, gaya na nabasa nyo sa title natin. 20 o 20 na impeachment. O, di ba? 20 na impeachment ata aabutin. Itong pinaplano ng mga gusto magpasa ng impeachment case. O, kung ganyan, natitrigger na tuloy ito si Kong Dante Marcoleta at sinabi niya rito na pagka gano'n ang ginawa nila, baka mag-rally na si Congressman Dante Marcoleta. Mas maganda panoorin natin itong issue ng bayan ating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload, 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Napaka-importante, panoorin natin ito. Medyo mahaba-haba. Napanood ko na, sinaliksikan ko na dapat meron tong kasunod na video kaso masyadong haba. Kaya pinokus ko na lang muna rito yung sa isang topic. Kasi yung susunod natin na topic dito is yung yung tungkol sa akap-akap na yan. Yan. Diyos ko, santisima. Ano ba nangyayari? Mga kayon, eto, pakiusap ko sa inyo. Maging mabusisi kayo. Maging mabusisi kayo. Lahat ng mga botante, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na yung abroad, maging mabusisi kayo sa pagpili ng iboboto nyo itong darating na eleksyon 2025 at pati na rin sa 2028. Maging mabusisi kayo dahil ang daming re-electionist na alam naman natin na talagang puro kalokohan lang ang ginawa at talagang trapo. At alam nyo na kung sino yung mga yan. Di ba? Gamitin natin ang social media para malaman natin, gawin natin yung assignment natin, yung homework natin para mag-imbestiga at busisiin natin yung mga napupusuan natin na iboboto natin sa 2025 at sa 2028. Gamitin nyo ng social media. Mas lalo tayong lumalakas dito. Mas lalo tayong malayo yung narating ng boses natin. Anyway, without further ado, ito na ang issue ng bayan ating pag-usapan. Congressman Dante Marcoleta, galing sa Net25. Kasi may palagay akong baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan 20 grabe naman ko. Kasi puro sarsuela na ito Kasi nabigla mo na ako pasensya na po kayo kung bakit namin nagagamit yung salitang sarsuela. Parang ang gusto po nilang palitawin, ito pong mga magigiting ko pong mga kasama sa House of Representatives, na marami pong sektor ang maaring nagtataguyod. Gusto po siguro nilang palitawin na marami kunyari ang maraming maraming mag-submit ng kaya nasabi siguro ni Kong na parang aabot ng 20 impeachment complaints. Aming grupo o sektor ng ating lipunan ang gustong sumama diyan sa issue ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Kasi pinta sa kaya lang naman, kaya ko lang naman nasasabi ito, Jen. Opo. Sapagkat alam naman nila. Ewan ko lang, baka naman nakalimutan na nila, Jen. Opo. Kasi maaaring sabihin nila, o yung tuntunin naman para sa isang impeachment sa loob ng isang taon ay napagtitibay lang sa sandaling merong isa na ating napagtibay na makaklasify na nag-initiate na. Kasi ang pinag-uusapan dito yung initiate, yung mag-i-initiate ng impeachment. Hindi yung filing okay. Yung operative board kasi, hindi yung filing. Kundi yung but the initiation of an impeachment complaint. Okay, opo. So yung pag-initiate ng impeachment complaint ay nagagawa lamang ay kapag yun ay mismong nai-refer na sa isang komite. Sa mga tweet, yung aktong pagre-refer, for example, ng leadership sa Committee on Justice, na yun naman talaga ang kapupuntahan ayon sa aming tuntunin, sa mga tweet, sa puntong yun meron ng na-initiate. At bawal na mula doon sa pagkakataong nakapag-initiate ka na ng isang impeachment complaint, bawal na ang pangalawa, ang pangatlo,
talaga? Hanggang mga 20. Pero umabot bawal ng sa So 3. ngayon, Okay. hindi pa kasi wala pang masasabing may na-initiate na sapagkat wala pa akong alam na na-refer. Okay. Tama kayo. Sa Justice Parang Committee. tinanggap lang lahat ng Ang palilitawin lang siguro nila Opo. ngayon, kaya ini-encourage ang maraming grupo Ah. na mag-file kayo ng maraming complaints, impeachment complaints, para mapalitaw natin na marami talaga na may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Okay. Yun ay sa pantaha ko, sapagkat kung talagang nakinig lang kasi sila din, babalik na naman tayo doon sa unang isyong pinagtatalunan natin Opo. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay ng kanyang saloobin. Oo. Diyan, hindi karaniwang tao ito dyan, ha? Ayaw po naman. Oo. Kapag sinabi mong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tayo ang naglukluk doon sa pamagitan ng ating kapangyarihan na iluklok ang isang leader ng ating bansa. Sa pamamagitan ng eleksyon. Opo naman. O hindi mong mamaliitin yung opinion niyan, yung saloobin. Ang totoo niyan kahit napanaginip niya lang dyan Halimbawa, nagkwentuhan kayo, Pangulo ng Pilipinas, Jen. Totoo. Akalain mong mapanaginipan ko. Sabi ng Pangulo. Halimbawa, kwento lang, panaginip lang. Oo. Na bigla kong nakita ang bansa natin. Talagang nasa level na ng isang matagumpay na isang bansa. Oo. Hindi ka ba masasayahan doon, Jen? Payo naman, kahit panaginip lang ng Pangulo. Panaginip Opo. lang yun Totoo Ibig naman. sabihin, lahat ng maaaring reaksyon, opinyon, o pagpapahayag ng Pangulo, hindi karaniwang bagay yun, Jen. Oho. Ngayon, nung sabihin niya, itong mga bagay na nauukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo sa dalawang kapulungan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. Oho. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isip-isipin mo yun din. Storm in a teapot. Opo. Opo. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader. Yes. Ito nga, gumawa silang manifesto Opo, oo. Kahapon, tinatalakay na natin yan, Kong. O ito babasahin ko itong para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Isip-isipin yung Ipinaliwat na pagsikapan po namin sa Tagalog, Kong, para higit na kapakinabangan ng ating kabayan. Oo, tama naman ito Opo. Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter dyan. Ay, opo naman, Koho. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa dyan? Ba, wala matinong isip na lalaban dyan, Kong. Oo. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kapag Kong. ka ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin, ipinagkibit balikat mo lang. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat natin gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Oho. Diyan, tandaan natin yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa mangingis. Kung sino man. Kung sino man. O sa tindera sa palengke. Oo. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Oo, emphasize. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Oho. Kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ay, opo naman. Sapagkat sinabi niya, Oho. harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Totoo. Tulungan ninyo ako. Yung Sa pupunta yung pinag-uusapan ninyo walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. Oo. O paano ngayon magiging kaso nabisa hindi, di itong ba? manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa dyan? Even though na sinabi pa rin, nagkaroon na ng statement si PBBM na wag na nga ituloy yung impeachment dahil waste of time, mas marami pa daw na problema ang bansa na kailangan asikasuhin, tinuloy pa rin, di ba? Opo. Kung ilang beses Tinuloy pa rin yung I mean impeachment. sa manifestong ito, baka hindi nyo binilang, ako binilang ko Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako pag binasa ko isang bagay. Opo, kasi yun ang importante, no? Yung pagkakaisa Gusto kong usisahin, gusto kong Opo. himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa. Opo. Pagkakaisa. Oho. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, Oho. sapagkat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Opo. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Totoo. Ang Dapat tanong, naman. Oho. nasa puso mo ba ang Hindi. pagkakaisa? Nawa ko. Nasa puso talaga yun. Kung ganun kung nasa puso mo,
bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaint? Yes. Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Doon pa lang makikita mo na talaga ayaw nila sundin si PBBM. Maglubay kayo dyan, parang gano'n. Tantanan nyo na yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang gano'n dyan eh. Di ba? Nakita nyo yun? Di ba? Totoo naman yung sinasabi ni Dante Marcoleta no? Na kung talagang sinusunod nila si PBM, kung mayroon pa bang halaga yung posisyon, di ba? Para sa kanila. Bakit ba? Natuloy pa rin yung impeachment. Bagamat doon sa statement ni PBBM na wag nang ituloy kasi nga waste of time, maraming problema yung bansa na dapat unahin. Tinuloy pa rin nila, di ba? Ang latest, ang balita natin, pinasimulan na raw ang pangangalap ng pirma ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ito yung pirma na 1/3 na kailangan 103. Para maging mabilis ang proseso nito, kung ano ba yung binabanggit, bakit kinakailangan ng pagpapapirma ng bilang ng mga mambabatas ukol nito sa impeachment complaint? Ano ba ang papel nito, Kong? Hindi, teka muna. Kung sinimulan na nila ang pagkalap ng pirma, Meron na raw po eh. ilalabag na naman sila sa tinutukoy ng Pangulo, sinabi na nga niya, tigilan nyo na yan eh. Oo nga, no? Kasi kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado kasama na yung articles of impeachment. Kapag ginawa nila ito yung pinag-uusapan natin na imbes na sila ay magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito, sapagkat sa kanyang hindi nila ginawa. Sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, lumaki na. Wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinyon ng Pangulo. So sa mga dito pa lang, sa pinabanggit mo, kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Yes. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Hypocrisy. Hypocrisy. Yes. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito'y nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang sila ang mga mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, Kaya sabi ko sa iyo, magrarally ako. Hindi po talaga kayo namumulitika. Magrarally si Gong Dante Marcoleta. At inuusig nyo lang ang opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron din ganyang confidential tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Confidential funds dito? May mga Mary Grace Piatos din sila. Sigurado yun. Kung hindi sila namumulitika, bakit isolated case lang at bakit yung OBP lang ang pinagsusumite ng pinagpapaliwanag sa confidential fund? Tama naman, di ba? Very logic, sentido común, di ba? Sentido común na yan. Confidential funds? Confidential fund nga, mahigit na 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Fair and just. Bakit po hindi nyo ginawa? Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron din silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. So, halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350, safe na safe. Okay, sige. Bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay kaya hiningi ninyo eh. Nasagot sa amin. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, lalo kayo kako magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Sapagkat kako isunurrender ninyo kako yung tungkulin ninyo eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa. Jurisdiction. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko nila yung kapangyarihan nila. Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Yes. Sinulatan lang kayo, di man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na itong ating ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan. Gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papasok.
Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po ang nakakontrata rito eh. Binabaris. Ito yung sinasabi ni, kung matatandaan nyo, ito yung sinasabi ni VP Inday Sara Duterte na well cooperative ang OVP sa COA, sa Commission on Audit, di ba? May reporter na nagtanong kung bakit ba ayaw sagutin for once and all, para matapos na daw, bakit ayaw sagutin ni VP Sara yung tanong sa House. Ang sabi ni House, ayaw talaga nilang sagutin, definitely. Ayaw nilang sagutin kasi only COA lang yung may jurisdiction para magtanong ng mga ganong klaseng tanong. O yan yung according sa kanila. Tandaan nyo, press conference to ni VP Inday Sara Duterte nung Thanksgiving party. Yung hindi siya umaten ng, sa NBI kasi nga, ang pina-attend lang niya, yung lawyer niya, di ba? O doon niya sinabi yun. O ito yung sinasabi ni Congressman Dante Madali, para Marcoleta. inuuto niya yung tao. Di ba? Madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Yes. Siguro dahil na rin sa social media. Takip na po nila yung ano. Ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media. Yes. Nakukuha na nila yung ibang ano eh. Hindi kagaya noon na puro dyaryo lang. May mga dyaryo naman. Nagiging pipit bingi. Lalo na kung sila po ay alam mo na, natatakpan ng kung ano ng mga papel na mahalagang papel. Hindi ba? Oo, yan. Binula. Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinaglululoko na. Yan. At kayo po'y inuuto at idinuduyan po ng ganitong mga pakulo. Pero salamat po sa inyo, manatili po kayong vigilant. Sabi ni At kung sakasakali po na hindi nila paninindigan ito, samahan niyo po ako, mag-rally po. Yeah. Sabi ni Kanorbing, binibilog po ang ulo. Yan, di ba? Binibilog po. Kita mo si Kanorbing, alam na alam eh. Napakasakit nung gagawin mo sa tao yan. Opo. Isip-isipin mo, pagka, alam ito, mag-i-election na naman eh. Nako. Gagawa ka ng deklarasyon na hindi mo kayang panagutan. Ha? Magkukunwari ka at magtatago ka sa salitang pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Pagkatapos pangiti-ngiti ka, tatalikod ka. Kunwari lang po ito. Nako, wag naman sana. Ano, di ba? O hindi ba binibilog mo yung ulo ng tao? Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan, para sa pagkakaisa ng ating bayan, para magkasundo-sundo, Yes. magrarally. Abay, nung ibang grupo ko, may parang minasama pa eh. Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, dinala kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, uy, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Anong... Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Merong ibang mga, alam nyo, may mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan. Hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Oh, takot na takot yung mga yan. Ganun lang yun eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jer. So, Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Oo. Ako, ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo muna kung gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Chairman Barbers. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel Joel Chua. Good government. Kong Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Public Alang-alang sa accountability. pahayag ng ating Pangulo. O, siyempre sasagot yun. Yes, sir. O, di tapos. Tapos. Balikan kita ngayon. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, talaga palang tayong dalawa'y magpinsan pala. Hindi lang speaker. kundi Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Oo. Ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging magpinsan. Pwede, di ba? Napatunayan ko kasi na salita ko lang Opo. ay talagang tumindig ka na. Pinuri mo Ang ng totoo batas. yan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Kinakailangan magpahayag na kayo. Ayun. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo eh. Ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano bang gusto nyo? Diba? Ayan. Ito, galing na to kay Kong Dante Marcoleta, ha? Meron akong bonus eh. Asa na ba yun? Sa dulo. Okay, bago yun. Ay, pag-usapan natin to. Ito, ang ganda rin, di ba? Ito yung sinasabi ko na mag-ingay tayo through social media. Walang masama eh. Kasi nalalaman at nakikita at na-observe na natin. Dahil marami tayong pinapanooran eh. Alam mo yung mga iba, sa sobrang ang focus nila sa sobrang kasinungalingan, nakakalimutan nila na maging detalyado sa pagsisinungaling. Kaya hindi sila nakakapag-isip ng tama. Di ba may ganon? May ganon eh. Sa sobrang focus nila sa pagsisinungaling, hindi na sila nakakapag-isip ng tama. Obvious na mali na yung ginagawa nila. Yun yung nangyayari.
Yun yung nangyari. Unlike sa ating mga nanonood, observant tayo. Kasi ang dami natin pinapanood. I'm sure hindi lang kayo sa akin nanonood. Nanonood din kayo sa ibang mga political vlogger, nanonood din kayo sa mainstream media, nanonood din kayo sa ibang mga vlogger. So, ang nangyayari kasi, nasa-sort out nyo. Yung information na pumapasok sa isipan nyo, sa mind nyo, through dun sa mga napapanood nyo, nasa-sort out nyo yung na-analyze nyo na. Kumbaga napagdudugtong-dugtong may mga pieces of puzzle para maging isang malaking picture. 'Di ba? Unlike na itong mga to, ang focus nila isa lang. Kaya nangyayari, nakakalimot di na sila nakakapag-isip ng tama. 'Di ba? Unlike us, ang dami ng pinaghuhugutan. The more the merrier eh. Basta marunong ka lang mag-sort out, ito sinungaling to. Okay, X to. Ito maganda yung information nito. Ito yung sasalain natin. Tapos manonood ka pa sa iba, manonood ka pa sa magbabasa ka pa ng balita, makikinig ka sa radyo, manonood ka sa mga mainstream media, manonood ka sa aming mga political vlogger. Ang dami mong source. Nasa-sort out mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Di ba? Tama. Unlike sila, sa sobrang focus nila sa lies, nakakalimutan nila makapag-isip ng tama. Alam niyo yun, di ba mayroong ganun eh. Meron tayong minsan mga ganong kaibigan na sa sobrang pagpapanggap, hindi na nakakapag-isip ng tama. Na halata na obvious. Na parang eto, pili mo, sa dami ng confidential fund sa offices, sobrang isolated, ang tinira lang nila yung sa OBP. Ang sabi naman ng COA, yun lang yung hiningi. Kung hiningi ba yung 400, ibibigay di ba ng COA? Ang problema naman, trabaho ng COA yun. Di ba? According kay Congressman Dante Marcoleta, bakit mo naman isusuko yung job description mo sa iba, trabaho mo yun bilang auditor, di ba? Commission on Audit, di ba? Alam natin, tayong mga nagtatrabaho, sa offices, alam natin na merong departamento, yung audit, di ba? Takot nga tayo diyan kasi yan na yung mag-audit, di ba? Ano yan? Very systematic yan kasi nga bilang yan lahat, di ba? Tandaan niyo to sa mga trabaho niyo, yung mga nagtatrabaho, di ba? Yung mga nag-audit, bilang na bilang yan. Ang haba ng mga policy niyan, check ilang stock, yan gano'n. Di ba? Sila yun eh. Trabaho nila yun. Jurisdiction yun. Ibibigay ba ng auditor yung trabaho sa HR, sa admin? Di ba? Hindi. Kasi lahat yan may kanya-kanyang job description. Yun yung sinasabi ni Kong Dante Marcoleta na parang isinuko na nila yung trabaho nila. At yung aabot ng 20 na impeachment complaint, ganun yung nakikita ni Congressman Dante Marcoleta na baka umabot ng 20. Kasi nga parang gusto nila na ipakita na maraming gustong mag-complain against BP Inday Sara Duterte. At sinasabi, nakikita ni Kong Dante Marcoleta na walang saysay, na walang patutunguhan. Ito nga impeachment according kay Congressman Dante Marcoleta. Di ba? Yan yung sinasabi natin mga kayon. Ngayon, hingin ko naman yung opinion nyo. No? Hingin ko naman yung opinion nyo. Tingin nyo, ano ba talaga ang mangyayari sa impeachment case na yan? Naghihintay tayo ng pang-apat. Yun ang pinaka-latest, pang-apat na impeachment na ipapasa. Naghihintay tayo dyan. So, sa tingin nyo, ano ang mangyayari dyan sa impeachment na yan? At parang pakiwari ba ni Congressman Dante Marcoleta dito sa statement na to, ang gusto ni BBM, ni President Bongbong Marcos Jr., na kapayapaan ang ini-insist, wag nang ituloy yung impeachment kasi waste of time, maraming problema ang bansa na dapat pang unahin rather than impeachment case. Pero ang nangyari, tinuloy pa rin ng Quadcom, hanggang sa may nakapagpasa na ng first impeachment complaint, second, third, tapos ngayon yung fourth na hinihintay natin. So ang ano niyan, na lumulutang yung pangalan nung pinsan ni Bongbong Marcos Jr. na si House Speaker Martin Romualdez. So parang lumulutang tuloy. Ano? Yan naman ang assignment nyo. Ipaki-comment dyan. Ano sa tingin ninyo doon sa mga nabanggit natin? Kasi ang gusto ni BBM, wag nang tuloy yung impeachment. Tapos sa baba, tinuloy pa rin. Ang inihintay na nga natin yung pang-apat Baka dumami pa nga daw according kay Congressman Dante Marcoleta. Ano sa tingin nyo? Paki-comment dyan sa baba kung ano sa tingin nyo, bilang observant, manonood, mga audiences ng Joe Malone TV, kung ano sa tingin nyo yung kalakaran. Kung anong mangyayari dito. Impeachment, ano sa tingin mo yung impeachment? Tutuloy ba o ano lang to, gimmick lang, political attack lang, di ba? O ano ba talaga? Meron pa talagang basbas to ni BBM o basbas no nasa baba, di ba? Alam niyo na yan, di ba? Mga kayon, gusto kong marinig yung comment nyo dyan. Gusto kong mabasa sa comment section below.
Maraming salamat, Joe Malone TV, sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, 2 beses po tayo nag-upload, 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. At kung bago ka sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Kung umabot ka man sa dulo ng video na to, sana huwag ka mag-skip ng ads at paki-like and share naman. Yan naman ang suporta nyo sa aming mga content creator. Maraming salamat. Palakasin natin yung boses natin, ha. Yung social media, manood lang po kayo sa akin at ipangako ko naman na dekalidad na mga content na gagawin natin sa susunod pa na araw, buwan at mga taon. Maraming salamat. Happy New Year sa inyo. Today is January 4, araw ng Sabado. Nakalimutan ko atang banggitin kanina. Maraming salamat po, Joe Malone TV.